Greetings everyone, we are from BSc ETA and today we will going to discuss value proposition canvas and business model canvas. And after that, we will going to show you the process of us making the tree. And finally, we will going to present it. I am Reina Lindulao. I am Carolina Cruz. I'm Princess Ira Guillermo. I am Lara Jane Halilaw. I'm Jasmine Galen Guerra. And I am Clarence James Fabian. And we are the Value proposition. Ano nga ba ang value proposition? Ang value proposition ay isang simple statement kung saan pinapaliwanag nito ang halaga ng isang business or product para naman bilhin ito ng maraming customer. Ito rin ang most important element ng overall marketing. Dahil kung malinaw ang isang value proposition, mas malaki ang chance na lumago ang business at dumami ang mga customer nito. Pinapaliwanag din ito ang clearest benefit ng isang business at ang kaibahan nito sa kanyang mga competitors. Kung saan sinasagot nito ang tanong na why should I buy your business or product? And now we're going to talk about the value proposition. So ang value proposition, it is the promise of the company to its customer. Ito yung statement that explains the benefit na marireceive ng customer doon sa specific product or doon sa service. So to put it simply, it answers the question to any consumer na why should I buy this or why should I use the brand or that product or service. Now we move on naman sa project benefits. So under project benefits, yun nga, we have tangible and intangible. Like I said before, tangible benefits are those about financial gains, while intangible benefits about naman sa customer satisfaction. Tangible benefits, we have increased revenue, resource cost savings, hardware cost savings, software cost savings, productivity gain, and processing improvements. Under naman sa intangible, we have enhanced user experience, increased customer satisfaction, increased compliance, and last is brand equity. So ano nga ba ang value proposition canvas? So the value proposition canvas or VPC is a tool which aims to pinpoint the needs or pain points of particular customer to ensure that a product or services could be offered by an enterprise that could provide a precise solution. So value proposition canvas is ito yung parang dito nakapaloob kung bakit kailangan or bakit karapat dapat kang bilhan ng isang customer. And the value proposition canvas can be used when there is need to refine an existing product or service offering or where a new offering is being developed from scratch. So, dito nga sinasabi na dapat nakalagay na dito yung mga gains, kung ano ba yung mga maipapangako mo sa customer mo para bilhin nila yung product mo. Kasi nga, syempre marami ding competition yan. So, yun ang value proposition canvas. Sa value proposition canvas, merong customer jobs. So, yung customer jobs, nakahati siya sa tatlo, which is functional, social, and emotional. So, yung functional, ito yung mismong obvious reason kung bakit kailangan bilhin or i-purchase yung product mo. Next naman is yung social. It is the sense of accomplishment, a sort of achieving reputation, impressing others, or the likes. And last one is emotional. It is the attainment of feeling, peace of mind, satisfaction, fulfillment, confidence, and etc. Meron tayong value proposition canvas at business model canvas na na-develop ni Dr. Alexander Osterwalder. Widely po siya para sa isang business strategy, and yung mga libro ni Dr. Osterwalder ay nagagamit siya para sa pangkalahatan ay tinatawag na achieving fee. Sa achieving fee, dito naman yung mga product or services ay nagmamatch sa isang customer needs. So, kumbaga, nasa-solve nito yung things ay nakakapagbigay siya ng
sa pain relievers naman, dito naman nakakaloob yung paano mo tinatanggal at pinapadaan ang problema o paghirap ng isang customer. So sa circle naman, yun nga yung tinatawag natin customer segments. So ano-ano yung mga nakalagay yun? Yung customer jobs, pains, and gains. Sa customer jobs, dito nakalagay yung ano ang ginagawa, kailangan, o gustong makamit ng isang customer. Sa pains naman, dito nakalagay yung ano ang mga problema, hadlang, o inis ng isang customer. Sa gains naman, dito naman yung ano ang magandang resulta o gustong resulta o benepisyo o mas magandang kalagayan ng isang customer. The Business Model Canvas or BMC is a strategic management tool that lets you visualize and assess all the building blocks within a business, especially during startup. It's a one-page document containing 9 boxes that represent different fundamental elements of a business. Ang Business Model Canvas po ay isang instrument sa pamamahala ng negosyo. Ginagamit ito upang madaling mailarawan o masuri ang business idea or business concept. Why you need a Business Model Canvas? It offers a clear visual overview of a business model, making it easier to understand, edit, and share. It suits both startups and large companies, helping clarify how different parts of the business connect. It also serves as a useful tool for brainstorming and defining business strategies effectively. These are how to make a business model canvas. These are the building blocks in business model canvas. First, customer segments. Customer segments, dito mo kakausapin or approachin mo yung mga consumers mo. Customer relations, may mga ibang types of customer relation. Personal assistance, dedicated personal assistance, self-service, and automated services. Channels, dito mo naman kakausapin yung mga consumers mo like messenger, radio, business itself. Next, key activities. Ito yung regular na ginagawa ng isang business para kumita. 5. Key resources. Ito yung mga instrumento para humanap ng key activities mo. 6. Key partners. Ito yung mga partnership mo outside like insurance, gano'n. 7. Cost structures. Dito mo makikita yung gastos ng business mo in before, during, and after. Revenue streams, dito mo ilalagay kung magkano kikitain mo monthly, quarterly, yearly. Lastly is value proposition. Dito naman kung ano yung mapapangako mo sa mga consumers mo. Hello guys, good afternoon. Hello guys, hello. Good afternoon. Also, bali ngayon, mag-ano tayo, yung gagawin natin yung pinagagawa ni Sir na BPC tsaka yung BMC. So, kailangan muna natin ngayon mag-isip tayo ng mga business, kung ano ipapato, kung saan pwedeng magtayo, ganun. So, isip kayo kung ano pwede nating suggestion, ano. Tapos, ako naman, may naisip na akong suggestion which is restaurant. Kaso nga, yung resto, ang problema nga, in-explain naman na ni Sir yun dati na, madai ka ng competitors, tsaka mas kailangan mo kung sino talaga yung, mas kailangan mong isipin kung sino talaga yung consumer mo. So, yun, restaurant yung suggestion ko. Kayo? Suggestion ko, Pwede yung K-pop. Ito nga lang. Hindi, ikaw muna, Karil. Sa tingin yung K-pop merch. Kasi di ba, marami ngayong Gen Z na nahuhumaling sa mga K-pop. Kaso, yung problema na pwede natin makuha doon is, dahil nga Gen Z, wala pa masyadong income, more on parang pa lang sila, students, ganun. So, possible na hindi natin agad makukuha yung target income agad-agad. Okay. Okay. Sa akin naman, pwede sa akin yung naisip ko kasi bar. Kasi uso ngayon yung mga party, ganun. Dahil nakikiusap ganyan. Kaya feeling ko makikita siya ng mabilis. Pwede naman. Sa akin naman, feeling ko pwede yung printing services.
Kaya nga lang din, sabi ni Lara kanina, marami na nga din tayong competitors doon. Baka hindi pumatok. Sa akin naman, boutique store or clothing store. Since popular ngayon yung mga fashions and style, yung mga OOTD. Kaso ang problema naman doon, madaming competitors. Okay lang ba yung isasuggest ko kasi naisip ko mahal siya. Pero hindi naman tayo mawawalan ng customer dito. Yung suggestion ko, hospital. Pwede yan, ano? Pwede naman yung Pwede rin. hospital. Pero, pwede siya, oo. Pero, ang iisipin natin nga dyan, tama ka nga, mahal. Tapos, ang iisipin din natin yan, so tingin nyo ba, papatok agad yon? Sigurado naman yun kasi palagi namang may nagkakaroon ng emergency. Every time naman siguro kailangan magpagamot or may nararamdaman sa katawan yung mga tao. Tsaka kahit Sabay, walang oo, sakit, mas- pwedeng magpa-check up for ano na lang din, di ba? For safe, for sureness, ganun. Since priority nga yung health, lalo na sa mga matatanda. So, agree kayo doon sa suggestion ni Ira na hospital. First, konti lang yung competitors natin. Pangalawa, yung consumer natin, sure tayo na meron kasi kailangan naman siya sa buhay. So, yun. Go kayo. Oo, pwede na yun. Pwede. Thumbs up na. Thumbs up kung agree. Thumbs up. Saan ba yung react? Thumbs Nag-react. up. Yan. May react ako eh. So, Sa hospital, move on tayo ngayon dito sa... Ito, nakikita niyo yung presentation na nilagay ko dyan kanina. Kita. 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 So, bali magsisimula tayo dito sa circle, yung customer segments. Guys, Jasmine, Sige. Anong ilalagay sa customer segment? Pwede pa-explain. So, ito pala yung natin, value proposition canvas. So, meron siyang dalawang parts, yung value proposition tapos yung ating customer segment. Sa customer segment, meron tayong tatlong categories. Yung customer jobs, yung pains and gains. So, dito muna tayo sa customer jobs, So, yung customer jobs, ito yung mga problems or needs ng ating mga customer kung bakit nila ina-avail yung ating service which is yung hospital. So, may suggestion ba kayo sa customer jobs? Sa akin, may sasuggest ko dyan, patient na need ng treatment for medical condition o kaya need nila ma-diagnose. pasok sige. naman dyan yun, yung customer job. So, lalagay ko dito. Lagay na natin. Patient. Papakat ko na dito. Okay. Lagay na. Patients get Get diagnosed and treated for medical conditions. and treated for medical Condition. Ayan, tama? Tama. Okay. Meron pang suggestion dyan dito sa customer jobs natin. Meron. Ano yun? Pagmamanage ng pain and discomfort ng patient. Pwede. Ano ulit? Para ma-type. Pagmamanage ng pain and discomfort ng patient. Manage pain and discomfort Of the patient. of the patients. Ako din, may naisip na ako dito. Ako, feel ko, pasok din dito yung receive compassionate and respectful care para dun sa mga consumer natin or customers. Pasok yun. Tama. Pwede rin yun. Pwede yun. Okay. Lalagay ko na. Any suggestion pa kayo? ako meron ako. After mo na lang Sige. i-type. Sige. Mahina kalaban eh. Okay. Karil, ani iyo?
since yung mga patients, meron din naman silang karapatan malaman yung mga medical something. So, naisip ko na understand health status and treatment options for their conditions. And health status And treatment options for their condition. for their conditions. Okay. Suggestion pa. Ako meron. Ano yun? Te? So, syempre, as a patient, kailangan mong maging safe and secure sa environment or sa hospital na pag-a-admitan mo. So, para sa akin, pwede pala dito yung helps patient to feel safe and secure in care environment. Helps patients to feel safe and secure To feel safe and in care secure environment. Secure in care environment. environment. Yan. Tama po. So, Suggestion ako naman naman. po. So, last na siguro yung recover and regain health. Recover and regain health. health. Okay. Okay na to sa tingin So, nyo yung customer segments natin. Okay na yan. Sobrang dami. Move on na tayo sa next. So, dito Saan na tayo may sa next? pain. Ano yan ate yung pain? Yung pains naman, yun naman yung mga obstacles or yung mga negative emotions and yung risk naman na na-experience ng mga customer while they are trying to accomplish yung problems nila or yung needs na nakalist dyan sa ating customer job or yung mga situation na na-experience nila. So, anong suggestion? May suggest, ano yun? Sa akin, feel ko, pwede dito yung delays or long wait times. Or long wait of time? Times. Long wait times. Okay. Yung iba? Ako meron. Ano yan? Communication barriers. Communication. Barriers. Ay, wait lang, nagloko. Barriers. May suggestion pa kayo? Ako din meron. Ano yun? For condition or treatment procedures. Wait, naglag ka sa unang part. Ulit mo nga. Wala na lang daw. Pain and discomfort due to condition or treatment procedure. Discomfort Due to condition or treatment procedures. or treatment procedure. Ako din, may ilalagay din ako dito. Naisip ko lang siya. Feel ko pasok din dito yung anxiety and fear. No? Oo, pwede. Lagay ko na Pwede to. rin yun, no? Iba pa? Meron pa? Pwede rin yung patients concerned about sa safety nila and sa mga mistakes na Okay, wait. Patients concerned about safety and medical mistakes. concerns about safety. Meron pa? Ako, masasuggest ko yung lack of privacy. Kasi sino ba naman yung ayaw ng privacy, di ba? Tama. Meron pa kayong suggestion?
Ako last na yung confusions nila about sa billing and sa cost ng kanilang treatment. Confusion about billing and cost. And cost. Okay. Okay na siguro to, no? Yes. Okay na yan. So, move on tayo ngayon dito sa gain. Sa gains. Yung gains naman, yan naman yung benefits or yung outcomes na nisisik or gustong ma-achieve ng mga customer. Yung benefits or outcomes, yung mga positive outcomes sa paggamit nila ng products or sa paggamit nila ng services. So, anong suggestion nyo na pwede natin ilagay sa customer gains? Ako, may masasuggest ako. Ano yun, te? Getting better and recovery. Getting better and recovery. Ako, may suggestion din ako. Ako, tingin ko, feeling cared and treated equally. Pasok din dito sa gains. Kasi, Okay. wait lang. Lalagay ka. Feeling cared. May suggestion pa kayo? Sa akin naman yung communication and understanding. Kasi mahalaga yung communication eh. Okay, yung iba. Sa akin, mas suggest ko naman is patient's relief from pain and symptoms. Kasi, sino ba namang hindi matutuwa kung magaling ka na sa sakit mo eh. Patient's relief From pain and symptoms. Sa akin naman, ang masasabi ba? Ano yun? For me, pwede yung having a sense of safety and trust. Having a sense of safety And trust. trust. Meron pa? Ako last, yung sa smooth and efficient processes. Smooth and Efficient processes. processes. Tama ba yung ko? Okay na to? Oo. Oo. Okay. Okay na to. Okay na to, no? So, okay na tayo dito sa customer segments. So, move on naman tayo dito sa may box. Sa may box, which is the, ano nga to? value. Ano to? Nakalimutan ko. Company's Ayun. value proposition. Ayan. So, mag-i-start naman tayo dito is sa gain. Tama ba? Tama nga ba? Because game creators ata yan eh. Gain creators to. Okay. Creators. Sige. So, ano yung gain creators na to? Pa-explain niya para makapag-suggest din yung iba. So, sa company's value proposition canvas, meron siyang tatlong parts, which are the customer gains, pain relievers, and the product and services. So, let's start muna tayo dun sa product and services. Pwede na natin lagay dyan yung yung hospital kasi nga ito yung mismong produkto natin, 'di ba? Or yung serbisyo na i-aalok natin sa publiko. So, pwede mo nang type Lara dyan yung hospital. Sa gain. No, sa product and services. Okay, sorry. Okay lang. Hospital. Yan. Yan, okay Kasi na. ito na yung napili natin. Laki ko. Yan. So, proceed na tayo sa gain creators. So, yung gain creators, ito yung paano ka makakadagdag ng benepisyo o magandang karanasan ang produkto para sa isang customer. So, meron ba kayo naiisip na pwedeng ilagay sa gain creators?
Oo, meron. Siyempre, maganda naman na compassionate and skilled nursing care of the hospital staff. Wait, compassionate and skilled Nursing care. nursing Care. care And hospital staff. Of the hospital staff pala. of the hospital staff. Meron pa? Ako, meron din. Clear communication. Clear communication. Tama ba yung rinig ko? Yes. Okay. Sa akin naman, siyempre as a patient, you need to have effective pain management. So, lagay mo dyan, effective pain management. Wait lang po. Effective Effective pain management. management. Tama. Meron pa? Jasmine, nakamute ka ata. Nagsasalita ka ba? Ay, sorry, hindi ko nakita. Yung sa akin, yung tailoring treatment. Tailoring treatment. To individual need. Individual need Of the patient. of the patient. Ako din, may suggestion ako dito. I think pasok dito yung helping patients understand and manage yung health. Yeah. Lagay ko na dito Go. Oo. Meron pa? Ako, pwede rin dyan yung comfortable and safe environment. Comfortable, safe And safe environment. Sorry. And safe environment. Okay na to? Pwede na rin siguro yan. Masyadong marami na rin naman. Sige. Move on tayo dito sa pain. So, 10 yung minutes. pain relievers yan. So, sa Pain pain relievers. relievers, dito nakalagay yung paano mo tinatanggal o pinapagaan ang problema o paghihirap ng isang customer. So, any suggestions na pwedeng ilagay dyan? Ako may naisip yung siguro yung implementing strategies. Implementing strategies to minimize physical discomfort. Ayun lang. Okay na. Ako meron din. Siguro pasok din dyan yung reducing anxiety through clear and accessible communication. Reducing Reduce- anxiety through clear and accessible communication. Ganyan ba? Tama ba? Reducing anxiety through clear and accessible communication. Communication. Ako, naisip din ako dito. Feel ko, pasok din dito yung minimizing wait times. Pasok yun para hindi hassle. Mawala yung hassle. Meron pa kayo? Ako meron din. Addressing the worries of patients about medical errors through safety protocols. Addressing the worries About medical errors. about Through the safety. medical errors. Do safety
True lang. True. Ay, sorry. Through safety Protocols. Meron pa kayong Para sa akin, bagay dyan yung emotional support services. emotional support and services? Tama ba yung rinig? Na guys. Meron pa? Meron pa. Ito rin dyan yung transparent billing. Transparent billing. And helping patients understand and manage costs. Cost. Meron pa? Ano yan? Or okay na to? Okay na siguro yan. Okay na to. So, tapusin natin itong customer segments tsaka company value proposition. Tama ba? Oo, tama. So, move on na tayo dito sa susunod, which is ano tong nakalagay? Value proposition canvas. So, ano to nakalagay? Products and services, tsaka game creators, pain relievers, or parang same ba to sa kabila or hindi? Yun lang din yun. Same lang to. Siya na rin yung kanina. Wala na to. So, alis ko to. Next na tayo sa BMC Next na tayo, BMC. Ito. Wait po. BMC na tayo. Yes, BMC na tayo. BMC na. Next. So, saan tayo mag-start dito? Sa BMC. So, total hospital nga yung business natin. So, I think kailangan muna natin simulan ito sa customer segments, which is kung sino targetin natin customer. Tama ba? Ira, tama ba? Oo. Or wait. So, pa-explain nga ako, Ira, kung ano nga yung customer segments para gets din nila kung ano yung pwede natin ilagay dito. Yung sa pagkakaalam ko, yung customer segment, yun yung distinct group of people or organization na ini-aim na ma-reach at napagsilbihan ng company with its product or services. Example nito, yung emergency patients. So, lagay ko na dito yung emergency patients. So, may suggestion pa iba? Kung ano yung pwede maging customer segments natin. Wait lang. Di ba kailangan mo nang i-identify kung demographic yan, geographic, and etc.? Ay, oo nga pala. So, yung emergency patient, identify muna natin yun kung ano yun. Tama? Anong parts ng customer segments or anong kinds? So, pwede siya sa patients. graphic. Demographic? Oo, demographic. Demographic. Okay. So, okay na to? Next suggestion na tayo? Oo. Or ano yung suggestion nyo? Ako suggestion ko yung local residents Local residents? seeking health care. Health care. So, hindi natin dito i-identify kung demographic ba siya, geographic. So, ano sa tingin niyo yung local residents seeking health care? Siguro geographic siya kasi may location na Na nasabi? Oo. Sige, geographic. So, next suggestion, meron kayo? Pwede yung insured patients.
insured patients. So, insured patients, nabulo na. Insured patients, saan siya pwedeng mag-land or saan siya pwedeng makategorize? Tingin niyo. Demographic Ako din. Demographic din sasabihin ko. So, demographic. Feel ko okay na to kasi feel ko okay na tong customer segments natin sa tingin nyo. Pwede. Okay na to. So, move on na tayo sa customer relationship. So, total, na-explain ni Ira yung customer segments. Ira, ano yung customer relationship? Yung customer relationship naman, halata naman sa relationship, di ba? Yun naman yung ugnayan na binubuo ng isang kumpanya o negosyo sa mga customer nito. Ako na ulit-ulit magbibigay ng example. Kasi kuya atate. Ano tayo? Yung family support services. Family support services. So, yung customer relationship sa pagkakatanda ko, meron tong types. Tama? Like automated, personal assistant, dedicated assistant, etc. So, feel ko itong customer relationship, kailangan din natin siyang i-categorize like customer segments. Tama? Feel ko yan, dedicated personal assistance. So, dedicated to. Dedicated personal assistance. So, may suggestion pa. May suggestion ako kung ano yun. Kung ano pwede pa natin ilagay dito sa customer relationship. So, ako, thinking ko yung patient follow-up, check-up, pwede dito sa customer relationship. So, ang hindi ko lang alam, saan natin to ilaland? Or saan natin kakategorize to? Pwede rin siya sa dedicated personal assistance. Wait. Sabi ko, patient follow-up check-ups. Tama ba? Oo, tama. Tapos, naglalan siya sa dedicated. Tama? Oo, tama. Any suggestion? No. Pwede rin dyan, online appointments. Online appointments. So, online appointments. Feel ko maglalan to sa automated kasi online na siya eh. Okay guys, nagkaroon tayo ng interruption dahil sa video na putol. So, balik na ulit tayo dito sa customer relationship. So, sabihin ko lang ulit yung sa customer relationship, ito yung relasyon. Tama ba, Ira? Ito yung kung paano mo i-relate yung customers mo. Like, yan. So, nagputol tayo dito sa online. Ano itong online na to? Sino nag-suggest nito? Ano yan? Online appointments. Online. Wait. Appointments. Tapos, saan to magka-categorize dun sa types niya? Pwede siyang automated. Automated. Okay. So, siguro okay na tong customer relationship natin na to, no? Tingin nyo. Yes, okay na yan. So, Pwede na yan. move tayo dito ngayon sa channels. Total, ako naman yung tanong sa inyo kanina. So, ako na mag-i-explain itong channels. So, itong channels, this is how you communicate your consumers. So, pwede dito maging example is yung pwede maging example dito is yung Facebook para ma-communicate natin yung customer or consumers natin. Any suggestion pa kayo? Meron. Ano yun? Community health programs. Okay. Community health programs. Meron pa? Pwede siguro dyan yung physical hospital branches. Kasi, syempre, kailangan ng mga branches ng mismong hospital natin. So, physical hospital branches. Meron pa? Tingin nyo. Ako yung
Online advertisement. Online advertisement. So, sa tingin ko, yung channels nito, okay na tong tatlo na to. Actually, yung Facebook, pwede siyang mag-land as online advertisement eh. So, move on na tayo sa dito. Key activities. So, yung key activities, guys, ito yung ginagawa ng kumpanya natin, ng binubuo nating kumpanya para kumita. So, ang pwede kong ilagay dito sa key activities is diagnostics. Wait, lagay ko. Diagnostics. So, isa yung diagnostics para kumita yung business natin every day, every month. So, yun. Meron pa ba kayong suggestions? Ako yung sa mga yung sa surgery. Yeah, tama. Surgery and specialty treatments. Specialty treatments. Meron pa kayong suggestion sa key activities? Best ko yung online consultation. Online consultation. Next. Pwede rin dyan patient treatment or check-ups. Patient treatment. Yeah. Okay na yun. Yan. So, sa tingin ko, total yung hospital naman is dito lang din talaga naglaland sa mga ganap na to, like diagnostic, surgery and specialty treatments, online consultation, and patient treatment. So, siguro, mag-move on na tayo ngayon kung sino nga ba yung pwedeng gumawa ng key activities na to. So, which is key resources. Reyna, pwede mo ba i-explain kung ano yung key resources para magets nung iba at saka makapag-suggest sila? So, yung key resources, ito yung mga essential assets na kailangan ng business para mag-operate, mag-create ng value, and mag-achieve ng goals. So, example na to, pwede dito yung mga tao sa hospital. So, syempre, unang-una, medicine professionals, yung mga doktor, yung mga nurses, and other staff. So, pwede mo dyan ilagay medicine professionals. Yan, nilagay ko na ate. Sinabi mo eh. So, meron pang suggestions? Pwede ba dyan yung hospital facilities? Pwede. Kasi hospital facilities, di naman gagalaw yung isang hospital kung wala yung mga like janitors natin, ganon, yung tagalinis. So, next. Since hospital nga, syempre, mahalaga dyan yung medicines. Ang suggestion ko yung advanced diagnostic medicines. Kuha mo tayo? Ate. Diagnostic medicines. So, meron pa bang mag-a-add? I think wala na sabi. So, move on tayo ngayon. So, total, tapos ay key resources, move on tayo sa key partnerships, which is ito. So, Reyna, ikaw na ulit tatanong ko. Sige. Pag sinabi natin kita, the company collaborates with to make its business model work. So, syempre, yung ibang mga business, kailangan nila ng partnership para mag-work. So, pwede nilang mag-grant ng access yung mga key resources, mga technologies, or mga distribution channel. So, etong mga key partners, kumbaga, sila tumutulong sa isang business para mas mag-operate ng maayos. So, ang example ko dito, pwede yung mga medicine equipment suppliers. Medicine equipment suppliers. Meron pang so yun, na-explain na ni Reyna yung key partnership. Meron pa kayong ibang suggestion about key partnerships? Akin naman, health insurance providers. Health insurance providers.
providers. Ako may naisip ako ngayon. I think pwede din dito magdaan dito yung corporate clients, which is, di ba may mga ibang corporate na nakikipag-collaborate sila sa hospital para mabigyan ng yearly or quarterly yung mga yung mga employee nga ba? Yes, employee ng corporate na yon. So lagay ko dito yung ano sabi ko? Corporate client. Oh, diba? Naglag ako. Corporate client. Meron ba? Key partnerships? I think wala na. So, move on na tayo siguro sa cost structures natin. So, yung cost structures natin, meron itong meaning for sure. So, Clarence, pwede bang pa-explain kung ano yung cost structure? So, ang cost structure, yung mga gagastusin na business para ma-i-establish ito at mag-proceed ito sa mag-work ito, gano'n. Pwede tayo dito mag-estimate ng cost, mga gano'n. Example na lang dito yung medicine and medical supplies. Ang estimated cost dito ay 1 million siguro. 1 million pesos. Wait. Ganito na lang gagawin ko, no? Lagyan kong dash. Tapos, ganyan. Ay, kulang. Yan. Okay na siguro yun, no? Wait lang. Ganyan? Tama ba? Ganyan. So, meron pang ibang suggestion. Pero yung equipments. Wait. Equipments, yes. Oo. Sa tingin ko, aabot siya ng 2 million. Kasi, di ba mahal na nga ngayon? 2 million. Okay. Meron pa? Ano siguro? Salaries. Abot siguro to ng 6 million per month. Wait, 6 million per month. So, ako sa tingin ko pasok dito yung tax, which is lahat naman ng companies na may business or kahit nga yung mga employee nagbabayad ng tax. So, I think mag-estimate ng tax for 2 million. Total, malaki naman yung tax natin ngayon dito sa Philippines. So, meron pa kayong suggestion? Yung sunod siguro dyan, electricity and water bills na nagkakahalagang 1,500,000. Bills. 1.5M, tama ba? Oo. Okay. Meron pa? Ote, syempre kasama din yung construction, tapos lot and maintenance. Construction, Lot and maintenance. Maintenance. Ganyan ba? Tama ba? Oo. Aabutin siguro siya ng 150 million. 100. So, okay. Meron pa kayong additional? Or i-total na natin to? Wala na siguro. So, tinotal ko naman na kanina. So, ang total ng lahat ng sinabi natin ay 162.5 million pesos. Yun ang total cost. Tama? Estimated total. Ito. Yan. So, okay na. Tapos na tayo sa cost structure. So, tapos na yung pagtayo ng business natin, yung mga trabahador, tapos kung ano yung mga bills. So, move on na tayo dito sa revenue streams. Kung paano naman tayo kikita. Tama ba, Clarence? Yes, sa revenue streams naman, ito yung mga gagawin ng ating business para kumita tayo at makabawi sa puhunan natin. Example na lang dito ay ang consultation fees.
estimate ito ng 1.6 million per month. Consultation fees, tama ba? Yes. Tapos, magkano ulit? Sorry. 1.6 million per month. 1.6 million. Meron pa? Yung sa room charges naman, estimated siya na 2 million per month. 2 million per month. Next, meron pa? Yung yung surgery and specialty services. Surgery and specialty. Services. Specialty services. Loading na ako. Oh my gosh. Magkano, ate? Naman siya, 3,500,000 per month. I think pasok din dito yung specialized clinics. Tama ba ako? Oo. Specialized clinic. Tapos feel ko maglalanto ng monthly na 3.5M din. Kasi gaya nung sa surgery and specialty services. Wait, lagay ko lang. Specialized clinics. Ano sabi ko? 3.5. So, next naman, ano pa? Next naman yung pharmacy and medicine sales. Per monthly, 1.5M. And medicine. 1.5M, tama ba ka rin? Oo, tama. Meron pa? Ano na lang din yung corporate and insurance partnership. Corporate and insurance partnership. Magkano to sa tingin mo monthly? 2 million yan. 2 million. Ano pa? Pwede na sigurong i-total yan. Total na to, no? Oo. Total na. So, na-compute ko siya dito sa calcu ko. Umaabot siya ng 16,500,000. Monthly. So, yan yung magiging pwede natin maging monthly revenue or kita. So, move on na tayo ngayon sa value proposition kasi yun na lang naman yung naglalas. Wait lang, guys. So, yung value proposition naman, ako na mag-explain itong value proposition. So, yung value proposition naman, ito yung kung ano yung maipapangako mo dun sa consumers mo, which is example is patient's relief from pain and symptoms. Syempre, magpapagumot kayo alangan naman kaya silang maramdaman na ginhawa. So, isip kayo guys na iba pang pwede dito sa value proposition. Type ko lang yung sinabi ko. Patience. Pwede na? Patients relief from pain and symptoms. Tama ba? Ako din, meron akong idea dyan. Ano yun? Clear communication and understanding. Clear communication and... Meron pa kayong idea? Pwede rin dyan yung having a sense of safety and trust. Having a sense of safety and trust? Oo. Meron pa kayo? Sa akin din. So, syempre, as a patient, kailangan mo mag-feel yung treatment and dapat walang any discrimination. So, lagay mo dyan ate, feeling cared and treated equally.
Meron pa kayong idea about sa value proposition? Oh, bilis! Yung smooth and efficient processes. Efficient processes. So, meron pa kayo? I think nasabi naman na natin yung pwede nating maipangako sa mga consumers natin dito sa value proposition. So, that will be the end for our value proposition canvas, which is ito, yung nabuo natin na unang part. Dito pumapasok dito yung customer segments and value proposition. Tapos yung sa business model canvas, natapos na din natin siya, which is meron siyang 9 building blocks, which are customer segments, customer relationships, channels, key partnerships, key activities, key resources, cost structures, revenue streams, and value proposition. So I think tapos naman na yung pagbuo natin ng company or ng business, which is hospital, or pwede natin itong gawing private provincial hospital. Total, probinsya naman yung lugar natin. So, thank you for communication, guys. Thank you po. Thank you po. Thank you po.